Huwag kayong matuon sa mga bagay na panlupa. Iiwanan ng lahat yan. Amen. Good morning mga kapatid. Katulad nga ng sinabi ng Panginoon ngayon na ang lahat ng bagay sa lupa, iiwanan lang yan. So lahat ng bagay na nakikita natin, walang kabuluhan. Ang may kabuluhan lang, yung hindi nakikita. So magtuon tayo sa bagay na hindi nakikita. Kasi may kalooban ng Diyos sa tao, bakit na nilikha. Ngayon, maraming tao, hindi naman nila alam kung ano gagawin nila dito sa mundo. Buti nga tayo, binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, kaunawaan. At malaman natin, ano ba ang purpose ng buhay natin sa lupa? Bakit ba tayo nabubuhay dito? Bakit binubuhay pa? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Kailangan maintindihan ng tao yon. Salamat, naintindihan natin. Binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Nakita ng Diyos na tayo yung tunay na mga anak niya. Kaya ngayon, tinawag niya tayo, hinirang tayo, binilang tayo mga anak. Ngayon, nung makita ng Diyos ang pananampalataya natin tunay, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya galing sa Kanya. Pagkatapos, ibinigay niya yung Espiritu Santo sa atin kasi kailangan matiyak yung kaligtasan. Matitiyak lang ang kaligtasan natin kung mananahan ng Espiritu Santo sa atin. At ang salita ng Diyos ang gagabay sa ating buhay, dala ng Holy Spirit. Ngayon, ano ang pagtutuunan mo ng pansin? Nasa lupa ka. Katulad na sabi ng prophet kanina. Bagamat nasa mundo tayo, ang isip natin, hindi natin ipopokus sa mundo. Kung tayo maging makasanlibutan, kundi makalangit. Ituon natin ang buo natin pag-iisip sa mga bagay sa langit. At ang bagay na nasa langit ay ang Diyos. So magpo-focus tayo sa Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Alamin natin ano ba yung will of God. Ang will of God kasi, nilikha tayo ng Diyos. Kasi yung unang kapanganakan natin, laman yun eh. Yung ipinanganak ng laman-laman. And flesh and blood cannot enter the kingdom of heaven. So you must be born again. Born of the Father, born of the Spirit, born from heaven. So ang kalooban ng Diyos sa mga tao, kailangan isilang na muli. Kasi yung unang pagkasilang, pupunta sa impyerno yun. Hindi papasok ang flesh and blood eh. Kaya you must be born of the Spirit. Mabubuhay tayo sa Espiritu. Kaya there is no more condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang hatol doon sa sino mang na kay Kristo na mabubuhay sa Espiritu, hindi sa laman. So hindi na tayo mabubuhay sa dati nating pagkatao. Kasi yung first stage ng buhay natin, o yung first 40 years, kahit hindi pa umabot sa 40, sa atin yun. Gift of God yun. Yung first stage ng buhay mo, mula nung isilang ka, hanggang sa lumaki ka, nagbinata ka, nagdalaga ka, sa iyo yun, binigay ng Diyos sa iyo yun. Lahat ng karapatan meron ka doon. Ngayon, kung mo nakita ng Diyos na tunay ka, Kristiyano kang tunay, tinawag ka ngayon. So yun naman yung second stage. Paghahanda para paglilingkod. Tinawag tayo ng Diyos para ihanda para maglingkod. At yung last 40 years natin, yun na yung last stage. Maglilingkod na tayo sa Diyos. Ngayon, I presume nasa last stage na tayong lahat. Naglilingkod na tayo sa Diyos o naglilingkod pa tayo sa ating sarili. Sino ba ang binibigyan natin ng kaligayahan? O preso ang Diyos ba o sarili pa rin? Patay na ba tayo sa datihan pagkatao o buhay pa? Kasi kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Natitiyak mo ba sa harap ka ng Diyos, dadaling ka doon sa altar niya, sa langit? Nakakatiyak ka ba, pupunta ka sa langit kung mamamatay ka? Kasi pwede kang mamatay eh. Pwede, katulad ng isdang nahuhuli nga sa lambat sa kapanahonan at hindi kapanahonan. Ganun ang tao pag biglang dumarating sa kanya yung kapahamakan. Ngayon, dumating yung kapahamakan ng kamatayan, ready ka bang umarap sa Diyos? Makakasama ka ba ng mga karuluwang nandun sa langit? Sa sinasabi sa Revelation 6:9. Basahin natin. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. So, pwede ka bang magpatotoo na? Nasa iyo naman talaga yung matotoo. O bang Kristiyano ka talaga tunay? Kung mamamatay ka pa, makakasama ka pa doon sa ilalim ng aktan ng mga namatay at pinatay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
So check ourselves kasi minsan lang ang buhay eh. Hindi naman ito uulitin eh. Isa lang ang buhay mo, hindi dalawa. So yung isang buhay na yun, binigyan tayo ng Diyos na mabuhay sa lupa. Binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay na, o yung first 40 years mo sa iyo. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Are you fulfilled yung first 40 years mo? Ako, I was fulfilled. Nagawa ko lahat ng gusto ko dito sa lupa. Tapos nung tawagin ako ng Diyos, second stage na, next 40 years na. Kinawag tayo ng Diyos, hinilang tayo ng Diyos, inihanda tayo. So nung makita ng Diyos, totoo ka, ibinigay sa iyo Espiritu Santo para makapaglingkod ka sa kabanalan. Hindi pwedeng maglingkod ng tao na walang Espiritu Santo. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, may kabanalan. Kailangan ng Espiritu Santo sumasa iyo, ang gagawa sa iyo, at pababanalin ka. Para yung paglilingkod mo, tanggapin ng Diyos. May kabanalan. Ang mga saserdote ng Diyos noon, mga naka-uniform sila ng kabanalan eh. May uniform nung araw ang mga saserdote. Yun yung damit nila ng kabanalan. Kapag suot nila yon, nasa kabanalan sila. Ngayon, ginawa ng Diyos, wala na yung mga damit-damit na yung karnal yun eh. Isinuot sa atin yung righteousness of God, the robe of righteousness. Yung busilak na puti na righteousness of God, si Kristo. Ibinihi sa atin ang salita ng Diyos si Kristo. Kaya ang kalooban ng Ama, kaya tayo didika para maging katulad ng larawan ng kanyang anak. He is the image of God. If you see the Son, you see the Father. Lahat ng characteristic attributes ng Ama, naki Kristo. Ang buong kapuspusan ng Diyos, naki Kristo. At nang mabuhay si Kristo sa lupa bilang tao, nabuhay siya sa kalooban ng Ama. Lahat, natapos na niya. Kung sumatumis, it is finished. Hindi na natin kailangan tulungan si Kristo para iligtas niya tayo. Tapos na ang pagliligtas. Ligtas na tayo by hope. Ngayon nang tayo maligtas, pag-asa pa lang. So hindi nakikita yung pag-asa, kaya mag-iingat tayo. Baka hindi tayo maligtas. Magtitiyaga tayo, magsisikap tayo. Titiyakin natin ang kaligtasan na pananatili sa salita. The just shall live by faith. Kung ikaw ay matuwid na at banal na, mabubuhay ka na sa pananampalataya. So check yourselves. Baka mamaya, akala mo nakatayo ka, nakabuhal ka. At lagi sinasabi ng Diyos na suriin natin ang ating sarili. Examine yourself. Mag-inventaryo ka. Tunay ka bang Kristiyano? Kasi minsan lang to eh. Ang tunay na Kristiyano nabubuhay sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos na sinasabi ng Espiritu, yun ang ginagawa niya. Hindi niya pinaiiyak ang Espiritu Santo. Nalulugod ang Diyos sa atin. Kasi yun ang tatak ng kaligtasan, Ephesians 4:30. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Napipighati siya pag lagi ka nagkakasala. Kaya lagi tayo mag-isisi. Kasi pag nasa iyo na ang Diyos, ang Holy Spirit, ikukonvict ka sa kasalanan. Kukonviktuhin tayo ng kasalanan. Sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo, mali yan, huwag mong gawin niya, kasalanan niya. Kaya sa tuwing magagawa tayo ng kasalanan, humihingi agad tayo ng tawad. Kaya nakakabalik tayo sa Diyos bilang mga anak niya. Kaya ibinibilang tayong matuwid. So, pag sinabi magsisisi, magbabago na ng pag-iisip. Change the spirit of the mind. So, magiging makalangit na pag-iisip natin, hindi na makasanlibutan. Kasi naibigay na sa iyo yan, first 40 years mo, makasanlibutan ka na nga eh. Ibinigay na sa iyo kaligayahan ng sanlibutan eh. Naranasan mo na yan. So, nung tawagin ka naman ng Diyos, ihahanda ka sa paglilingkod. Pakitapat mo nga sa akin yung electric fan, nakalimutan ko. So, yung the rest of our lives, yung natitira nating buhay sa lupa, ipaglilingkod na natin yun. And you have to work out your own salvation. Kailangan magampanan mo ang tungkulin ng pagiging tunay na Kristiyano. The fear of the Lord. Binigyan tayo ng spirit of fear of the Lord. May takot sa Diyos. Kasi nakakatakot pag dinala ka sa impyerno, forever and ever yun. Hindi ka na makakaalis doon. Pag dinala ka sa langit, forever and ever, so you have to choose. Binigyan ka ng chance ng Diyos, ay ito kalooban ko. Magiging katulad ka ng larawan ng anak ko na si Kristo, mabubuhay ka sa kabanalan. Ibibigay ka sa iyo, Espiritu Santo, sundin mo siya. Hindi mo siya paiiyakin.
Magtatagumpay ka dito sa lupa sa pananampalataya. So ano gusto mo? Nagiging saksi ang langit sa iyo sa araw na ito. Ibibigay sa iyo yung kamatayan, kabuhayan. Ibibigay sa iyo yung sumpa o pagpapala. Piliin mo. Piliin mo yung pagpapala, mabuhay ka, upat ang iyong binhi mapagpala. Kasi kapag pinili natin ng Diyos, lahat ng matsaganang pagpapala ibibigay ng Diyos. Spiritual, physical, material. Mabubuhay tayo dito sa lupa in abundance of the wealth in Jesus Christ. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. At sinigurado niya yung kaligtasan natin. Siya yung gumawa ng kaligtasan kasi hindi natin kaya. Sabi nga ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. Yung kasalanan na nanahas sa katawan ko ang gumagawa sa akin. So wala kang magagawa. So it's understood, wala tayong magagawa. Hindi natin kayang tulungan ang sarili natin. So kanino tayo hingi ng tulong sa Diyos? Katulad ni Pedro, marunong siya, marunong lumangoy. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig, pero nung lumubog siya, ano sabi niya? Panginoon, tulungan mo ako. So lulubog pa rin tayo. Kahit malakas ang faith natin, kahit lagi tayo sumasagana sa faith, lulubog at lulubog ka pa rin. Pero ang help na kay Kristo na, nandun agad ang kamay ni Kristo, inangat si Pedro. O, di ba? So, ganun din tayo eh. Pag hindi natin kayang tulungan, pag ikaw ba nasa kumunoy, kaya mong tulungan ang sarili mo? Maaalis mo ba sarili mo sa kumunoy? Maliban lang na may dumating na tulong sa iyo, bigyan ka ng kahoy, o kaya naman pwedeng tali, mawakan mo, hilahin ka, makaalis ka sa kumunoy. Eh, ginawa ng Panginoon yun eh. Imbis na tayo yung nakapako, tayo yung tatanggap ng lahat ng kaparusahan, siya na ang tumanggap. It is finished, tapos na. So tapos na ang pagliligtas, talo na si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan, wala nang sting. Bungal na si Satanas, wala nang pangil. So binigyan na tayo ng Diyos ng kalayaan. At ang kalayaan ito, piliin na natin magpakabanal. Pipiliin na natin yung nalalabing buhay natin sa kabanalan na. Ikaw ang gagawa yan. Ano ang ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Inubos mo ba ang natitirang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos, sa kabanalan? Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin, na yamang nailigtas tayo sa kamay ng ating kaaway. So nailigtas na tayo kay Satanas. Wala na kapangyarihan ng sin. There is no more power of sin and death. Mamatay man ng katawan lupa, buhay tayo. At wala nang kapangyarihan ng kasalanan kasi talo na yung kasalanan si Satanas eh. The father of sin, wala na. Bagong nilalang ka na. So mabubuhay ka na yan sa pananampalataya, bago ka nilalang. Ang sino mo makipag-isa kay Peter sa isang bagong nilalang at lahat ng bagay ay nagsilipas na. So mananampalataya kang bago ka. At ang bagong buhay mo, pamumuhay na sa salita ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw ka magpapakabanal, araw-araw word of God ipapamuhay mo. At nandiyan ang Espiritu Santo gagabay sa iyo. Malalaman mo kung magkakasala at malalaman mo kung ligtas ka o hindi. Kasi ikaw ang susunod sa Diyos eh. Ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang magkukumit ng sarili mo, hindi iba. Kaya suriin natin lagi sa sarili natin. Kasi kung hindi ka magsisisi, makakatulad ka rin nila. Katulad din nila pag hindi tayo nagsisi. Kailangan ng kompletong pagbabago ng isip at magkaroon ng regeneration. Kasi may regeneration eh. Kasi ano proseso ang pagliligtas ng Diyos sa atin eh. Nagiging sanggol ka, lalaki ka, hanggang sa matanda ka na, maglilingkod ka na. Kaya sabi dito sa Luke 1:74-75, yamang naligtas tayo sa kamay ng ating ka ay paglingkod natin siya ng walang takot. So wala nang takot. Dire-diretso na paglilingkod. Wala ka nang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka nang nanaisip pang anumang bagay. Tapos na yung paghahanap eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Natagpuan na natin yung buhay natin. Kalakip ni Kristo. Natagpuan na natin yung hinahanap natin. Hindi niyo pa ba natatagpuan ang buhay niyo? Hindi niyo pa ba natatagpuan kung ano gusto niyo? Dapat sa ngayon, alam mo na kung ano gusto mo. At ang gusto natin talaga, maligtas lang, walang iba. Ang maging katulad ng Panginoong Yesus para maligtas. At paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw, the rest of our lives.
So yung natitira natin buhay ba, ipagpakabanal-banal ka na. Sumunod ka na ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala nang purpose ang buhay natin kundi ang magpakabanal-banal. Ang banal, magpapakabanal-banal sa huling araw. At ang masama, magpapakasama-sama. So ano gusto mo? Masama na magpapakasama-sama, banal na magpapakabanal-banal. Minsan lang yun Ipagsusulit mo yan. We will face the judgment seat of Christ when we are in the body. Nung nasa katawan ka pa, hindi ka pa pinapatay ng Diyos, ano ginawa mo? Kaya ang ginagawa natin ngayon, ipaglilingkod natin ang ating buhay sa Diyos para makapaglingkod, iala yung katawang mga kasalanan bilang handog na buhay. Buhay, huwag patay na katawan. Ibig sabihin ng buhay na katawan, gumagalaw na pagagalaw ng Diyos. Susundin natin ang lahat ng kalooban na gagamitin natin ang ating katawan. Kasi ano gagamitin ng Espiritu at kaluluwa? Hindi katawan natin. Para magamit na ialay mo kasi bulok yan Hindi marirepair ang katawan. At hindi mo naman kayang baguhin ang sarili mo o tulungan. Kasi yung katawan mo nananahan na So nowhere, wala nang pag-asa tong katawan na to. Papalitan na lang to. At magiging katulad tayo ng Diyos. Hindi yung Diyos na talagang Diyos Magiging katulad tayo ng Diyos kasi anak tayo ng Diyos na meron tayong pagka-Diyos. Nasa atin yung glorified body. The body of God. Kaya tayo naibilang na Diyos kasi ang katawan natin, katawan ng Diyos. Kasi glorified body na si Kristo Pag nakita natin si Kristo, mag-glorify din tayo katulad ng glorification. If you suffer with Christ, you will be glorified with Christ. So you have to suffer with Christ. Hindi lang pagtitiis, hindi lang pananampalataya. Idadagdag natin ang lahat ng bunga na ibinibigay ng Diyos. Hindi tayo magsasawang magpakabanal-banal. Gagawa tayo ng tipan ng sakripisyo. Payag ka na magsakripisyo. Sasakripisyo mo na yung buhay mo. Susundin mo na ang kalooban ng Diyos, hindi na yung kalooban mo. Nagawa mo na yan sa unang stage ng buhay mo. Tutuloy mo pa ba yan? Bulok na yan Basura na. Kaya ipinako sa krus yan. Ang Diyos ang gumawa ng solusyon, ang Diyos ang nagligtas, hindi tayo. Hindi sa mabubuting gawa mo, o sa katalinuhan mo, o gawa hindi. Ang Diyos ang nagligtas at yung pinagagawa niya sa atin, ginawa na rin niya yun. Siya rin ang bumubuhat ng krus natin araw-araw. Ganon tayo kamahal ng Diyos Iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway, sa kadiliman. Ngayon nasa liwanag na tayo, lumakad na tayo sa liwanag. Maging anak tayo ng kaliwanagan. Know the will of God. Sabi sa Ephesians 5:17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, ang ating pagpapakabanal. Be perfect, for the Father in heaven is perfect. Ang perfection natin, pagsunod sa utos ni Kristo. Bagamat hindi natin lubos na susunod lahat, binibilang pa rin tayo perfect. Kasi hindi tayo natitiso sa salita. Lahat ng gusto ng Diyos, ginagawa natin. Kaya lang kung nasa lupa tayo, nagkakaalikabok ang paa natin, galing tayo sa alikabok, nagkakasala pa rin tayo. Kaya walang matuwid o banal sa lupa na hindi nakakasala kasi nasa lupa pa siya. Ngayon, gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon, papasok na tayo dun sa bahay natin doon sa New Jerusalem. Walang makakapasok doon na masama. Lahat na lang ng anak ng Diyos ang nandun. So, kailangan mapabilang ka doon sa New Jerusalem. Para mapabilang ka doon, yung pananampalatayang binigay ng Diyos, gawin mo na ngayon. Kasi kailangan gawin mo na yung pagliligtas ngayon Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan ang future mo So, kung susunod ka na susunod araw-araw sa kalooban ng Diyos, ang future mo sa langit. Kasi anak ka ng Diyos At ligtas na tayo by hope. At merong nalalabi, yung faith and love. Kasi ang greatest doon yung love Yung love, pagsunod sa kalooban ng Diyos yun Yung pananampalataya, bigay ng Diyos yun. Kung ang pananampalataya ng tao, religion ang baksak mo. Kanya-kanya ng religion, gawa ng tao. Pero kung ang pananampalataya galing sa Diyos, spirit of faith, sigurado tama ang faith mo. Isang pinto ang bukas ang binuksan sa iyo at walang makapagsasarado. At yung spirit of faith na yun is in Christ alone. Si Kristo lang. Kaya ang magiging buhay natin, buhay ni Kristo. The living Ephesians tayo. Magiging buhay na sulat tayo.
Mabubuhay sa atin si Kristo. Palakip tayo ni Kristo araw-araw. 1 Thessalonians 5:15 to 22. Tignan nga ninyo na huwag gumanti ng sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyo ang mabuti at ang isa sa iba at sa lahat. Magalak kayong lagi. Maging katulad kayo ng bata. Ang bata, nagagalak lagi yan eh. Minsan lang makikita mo malungkot ang bata kapag hindi nasunod yung gusto niya. Humihingi siya ng, halimbawa, pagkain sa nanay niya, candy, hindi nabigyan, sama ng loob. Malungkot yun. Pero pag nabigyan na ng candy at nakausap na, masaya na naman. Di ba? So, ganun din tayo. Minsan hindi na ibibigay ng Diyos ang gusto natin. Malungkot tayo. Pero pagkatapos naman nun, nare-realize natin na okay lang. Kahit ano, in whatsoever state I am, therewith to be content. O word of God yun. Nabubuhay ka sa kabanalan. Ibibigay ng Diyos sa iyo ngayon yun. Kasi napatunayan ng Diyos, totoo ka. Ang pangalan mo nasusulat sa aklat ng buhay. Hindi katulad nung nung sinasabi ni Moses, alisin mo ko sa aklat ng buhay. Sabi niya, Exodus 32:32. Sabi niya dito, gayon man, ngayon, kung yung ipapatawad ang kanilang kasalanan, kasi nagkasala ang isang sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Gumawa ng golden calf. Nawala lang ng 40 days, 40 nights si Moses. Nawala na sila ng Diyos. Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagahalit ang Diyos, nilipol sila. 3,000 ang gandang namatay nung araw na yun. Tapos tinunaw ni Moses yung yung ginto na yun. Ipinainom doon sa mga idolaters. Ito sabi ni Moses, gayon man ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako at sinasama ko sa iyo, alisin mo ako sa sinusulat mong aklat. Sabi niya, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Kung hindi mo sila patatawarin, ito sagot ng Diyos sa kanila. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. So may possibility na mawala ang kaligtasan. Bakit? Kasi yung gift of God, gift yun eh. Hindi natin, we don't earn that. It is a gift of God. Halimbawa, birthday si Luz. Binigyan ko ng regalo si Luz. Tinanggap niya yung gift. Kukunin ko pa ba? Hindi ko na kukunin. Bakit? Binigay ko na eh. Ganun din ang kaligtasan. Ibinigay na ng Diyos ang kaligtasan. Kukunin pa ba ng Diyos? Ikaw ang may problema. Pwede mong iwala. Kasi kahit napakaganda ng gift ko kay Luz, pinabayaan niya, nabulong o nawala. Sino may kasalanan? Yung nagbigay? Hindi, yung binigyan. Kaya ligtas na tayo by faith, by hope. Ngayon, mag-iingat ka. Kaya sabi, kung mananatili ka sa Ebanghelyo, ligtas ka. Maliban na lang kung nanampalataya ka na walang kabuluhan. Binaliwala mo yung gift. Salvation is a gift of God. Gift lang, regalo yun. Hindi natin ginawa yun. Hindi tayo kumilos ng kaligtasan. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Ginawa lahat ng Diyos ang paraan para mailigtas tayo. Ngayon, nang ibigay na sa iyo, mag-iingat ka. 2 John 1:8. Mag-iingat kayo. Balik tayo doon sa binigay kong regalo kay Luz. Luz, pag-ingatan mo itong regalo bigay ko sa iyo, napaka-precious niya, na. Huwag mong i-anohin yan, ibawala. Yun ang binigay ng Diyos sa atin, eh. Yung eternal na buhay, the gift of eternal life. Mag-iingat kayo sa inyo sa upang huwag niyong iwala. So, pwedeng mawala. Pwedeng alisin ang pangalan mo sa aklat mo. Kung ikaw ang mag-aalis ng pangalan mo, kung iwawala mo yung gift na yun, hindi ka nasusunod sa Diyos, iiyak ang Espiritu Santo, iiwan ka. Sa impyerno ka. Kaya habang nabubuhay tayo sa lupa, huwag mong pahiyakin ng Espiritu Santo. Magtiis ka, magtiyaga ka, hintayin mo may pagtitiis ang kaligtasan mo. Romans 3:4. Upang ikaw ay maligtas, kung ikaw ay nakatulan, hindi pa tayo nakakatulan, wala pa si Kristo eh. So pagdating ng Panginoong Hesus, hahatulan niya ang sanlibutan at ang iglesia. Sino yung makakasama sa rapture, sino yung maiiwan?
upang huwag mong iwala ang bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ng isang lubos na may kagantihan. So pag-ingatan mo, 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo, ng una ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Pinag-iingat pa tayo kay Satanas? Hindi eh. Talo na yun eh. Saan tayo pinag-iingat? Sa sarili mo. Kasi pwede kang talunin sa sarili. Ang kalaban mo na sarili. Si Satanas talo na eh. Eh sarili mo, talo ba? Are you a winner or a loser? Pag iwinala mo pananampalatayang bigay na you are loser. You are like Lucifer. Kaya nga, mga minamahal, nalalaman na ninyo, ng unang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung naligaw kayo, baka mamaya maligaw ka. Katulad ngayon, nakakatakot ang mga turo. Isinend ko doon sa ACL, nakita niyo yung mga iglesia talaga nakakatakot. Kumakain ng damo. Tapos nagsasayaw sa ibabaw ng pulpit. Tapos yung mga preaching ng mga tao kontra sa Bible. Grabe, narima-rimarin na blasphemy ginagawa nila. Sa pamamagitan ng kamalian ng masasama ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka mamaya masingitan kayo ng ibang aral. Ang aral, Ebanghelyo lang ni Kristo. King James Version lang ang batayan. Hindi tayo inspired book of God yan eh. Marami kasi mga lumalabas. Ingat kayo sa Book of Enoch. May bago nakita na naman daw kay Book of Enoch. Naku, huwag niyo nang babasahin yun, panoorin nyo. Ingat kayo dun, pag nasingitan kayo dun, isang maliit na error na, singit siya, mahirap alisin nun. Kasi parang libadura yan eh. Isang maliit na libadura lang ang nasingit. Sa hahaluan yun, mag-aampak yung tinapay. Kaya mo, yung pandesal, konti lang naman yung dun eh, sa ibate eh. Bago maambok yun, dahil dun sa yeast, may libadura yun, kaya dumadami. Kumakapal. Ganon din yung inaalis agad ng Diyos. Kung may maling aral, ay yan ang binabantayan ko, yung false teaching. Kaya nang maramdaman ko nun, yung mga kay Solomon's Mines, yung internet, nakakatakot yan. Ang dami-daming isip ng demonyo natin. Isip ng tao. Kaya scrutinize yung mabuti, discern. Huwag niyong basta-basta paniniwalaan na nakikita niyo sa internet. Mag-ingat tayo. Kaya nga isinend ko yung nandun. Di ba may mga ministry of laughing? Saka nakakita sa iglesia ng tawar, lokal-lokal, loko-loko. Nagtatalunan, kumakain ng damo. Pwede, ititin mo yung damo. Pero kainin mo. Ano kakalabaw? Biruin mo, ang dami nilang followers. Ang daming naloloko. Dito na sa Pilipinas, ang daming naloloko nung adopted son. Biruin mo yun, nandito na daw yung Jerusalem. Ang daming mga, ingat tayo sa huling araw. False prophet, false teaching. Kaya papala tayo. Kasi naiintindihan natin ang will of God. Naiintindihan natin na kay Kristo lang tayo. Do not focus on yourself. Pag ikaw tumingin sa sarili mo, magiging miserable ka lang. Mawawalan ka ng pag-asa. Nakikita mo sarili mo, kapos ka eh. Hindi talaga ako mapanal-panalo. Tumingin ka kay Kristo, yung salita niya. May pangako siya. Kailanman hindi kita bababaya, kailanman. Humingi ka ng tawad sa akin, patatawarin kita. Lumapit ka sa akin. Those who are heavily laden, come unto me. Drink of the water of life. Ang titignan natin si Kristo, ang sarili na natin. Titignan lang natin ang sarili natin kung susuriin natin kung tayo na kay Kristo. At pag nakita mo na kay Kristo, magpuri ka sa sarili mo lang. Papurihan mo yung sarili mo. Reward yourself. Sa hirap na dinadanas mo sa pananampalataya, i-reward mo naman ang sarili mo. Kung may pera ka, bili ka ng aircon sa bahay mo, aanin mo yung pera na yan. Kung meron kang gustong kainin na hindi naman masama, bilhin mo. Kung meron kang gustong puntahan na hindi mo napupunta, may pera ka, puntahan mo. Habang meron kang kapangyarihan gawin ang isang gawin mo na. Kasi hindi mo na alam ang bukas. Alam mo ba kung mamamatay ka kaya, ligtas ka kaya? So ano pinaka-importante? Spiritual preparedness. Sa patay man o sa buhay, kay Kristo tayo. Maganda tayo araw-araw. Check yourself. Kaya sabi ng message huwag niyong ituon yung isip dito sa kamunduhan. Kung hindi magbago kayo ng pag-iisip, makalangit na bagay. At ang makalangit na bagay, Philippians 4:8.
Basahin natin. Umpisahan natin sa 6 kasi ito ang problema ng marami. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Nababalisa tayo sa maraming bagay. Sabi nga, anumang bagay, huwag kang mabalisa, pero nababalisa tayo sa maraming bagay. Kasi pag gumana na iisip natin, dyan magaling si Satanas eh. Pag nagsimula mag-feed sa'yo ng kaisipan. Pag in-accept mo yun, naku, dadagdagan yun. Halimbawa, wala kang pambayad ng kuryente. Sabi ni Satanas, patay ka, magpuputulan ka ng kuryente. Wala ka ng pag-asa. Patay ka na, saan ka kukuha ng pera? O sige, tingnan natin. Saan ka kukuha ng pera? Dadagdagan tayo. O yung tuition fee ng anak mo, hindi pa rin, patay ka na. Dadagdag tapos, nalabihin sa'yo, masakit ulo mo, naku, may cancer ka pa sa utak. Hirap kang huminga, naku, nakakatata ka. Ganun si Satanas eh. Konting naramdaman mo lang sa katawan, dadagdagan niya ng dadagdagan yun. Huwag kang tumuon doon, tumuon ka sa pangako ng Diyos. Pinagaling na tayo ng Diyos. We are blessed by the Lord. I-confess mo that Jesus Christ is your Lord. He is the shepherd of your life. You shall not want. We are contented in whatsoever state I am. Therewith to be content. Hindi mo kailangan maging mayaman. Pag naging mayaman ka, problematic ka. Bakit? Ay, mahirapan ka pumasok sa langit. Sino ba may si Kristo? Napakahirap pumasok ng isang mayaman sa langit. Buti pa daw yung kamelyo papasok sa karayom. Kasi yung daanan ng araw, ano yun eh, parang butas ng karayom yun sa Israel eh. Kasi ang Israel o Jerusalem napupuno yan ng mga pader. Napapaligiran niya ng pader. Yun ang pangkontra nila sa kalaban. Ngayon yung pintuan parang butas ng karayom. Paarko. Doon dumadaan ang mga kamelyo. Sabi ni Kristo, buti pa yung kamelyo, papasok sa butas ng karayom. Hindi yung karayom na pang pupasok pa kamelyo sa karayom. Ang sinabi niya karayom, yung daanan, gate of Jerusalem. Kaysa sa isang mayaman. So, ba't ka magpapakayaman? Aanin mo yung pera. Alam mo kung ano gagawin sa pera? Gastusin. Pag sobra na pera mo, gastusin mo. Ikaw mamatay ka. Tapos napupunta lang yan sa gastos. Kung sino yung mga gagastos na anak ko, yung lahat ng mamanahin nila, gagastusin ng nilala. Gastusin mo na ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang may pagkakataon kayo, tulin mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, pagpalain mo sila. Yung last days of our life, puro pagpapahala na gawin mo sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa kasambahay mo. Pagkat nakakalugod sa Diyos yun. 2 Timothy 8:4. Ay hindi, wala palang 8 yun, 1 Timothy. Nawala pa. Pala, 1 Timothy 5:4. Ngunit kung ang sino man babaeng balo ay may mga anak na mga apo, magsipangaral ang mga ito mula sa pamamahalang makikabanalan sa kanilang sariling samba at magsigamit sa kanilang at magsipagsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakakalugod sa paningin ng Diyos. Bagamat hindi obligasyon ng anak na gumanti ng pagpapala sa magulang, nakakalugod sa Diyos yun, yung ginusto mo, pagpalain ng mga magulang. Kasi pinalaki ka niyan eh, inalagaan ka. So kapag tatanaw ka ng utang ng Lord dyan, nakakalugod sa Diyos yun. Ngayon kung hindi mo gagawin yun, ito naman ang sabi sa 5:8. Dadapwat ko ang sino man ay hindi magkakandili sa mga sariling kanya, sa kanyang nanay, tatay, kapatid, asawa, mga anak. Lalo-lalo na sa kanyang mga kasambahay ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalo masama kaysa hindi sumasampalataya. Mas masama ka pa pala sa anak ng demonyo. Anak ka ng no? Masama ka pa sa anak ng demonyo, anak ka ng Anak ka ng kademo-demonyo ha. So alam natin mga kapatid, kung ngayong buhay pa ang nanay tatay mo,
Pakita mo na yung pag-ibig, pagmamahal, hindi yung kapag namatay. Ipag-agawa mo ng marmol na nicho, papipinturahan mo yung buong paligid, lalagyan mo ng maraming mga bulaklak, bibili ka ng mga dambuhalang kandila, mga tubig yung lang eh. Ang diameter, mga 1 foot. Sisindihan mo yun hanggang sa maubos. Ipakikita mo lahat ng pagmamahal mo sa nanay tayo pagpatay na. Para saan yun? Malalaman ko ba ng nanay tatay mo, minahal mo siya? Tahimik na yan. Kung yan nasa impyerno, nasa ilalim ng lupa, second, lang yun, resurrection sila sa impyerno. Kung nasa langit naman yan, nasa ilalim ng altar yan, nandun sila, tahimik lang sila, rest in peace. Nandun sila sa ilalim ng altar na binasa ko sa inyo kanina. So, ano ang gusto mo ba talaga sa buhay mo? Kasi kailangan malaman mo, ano ba talaga ang gusto mo? Natatanda ko na sa School of Christ eh. Kami yung ginawa ni brother sa mga leader, titignan ko sino yung papasa sa interview. Yun lang ang tanong ko. Lahat ng dumaan sa akin, may estudyante, ito tanong ko siya, ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Yun lang. Kasi pag tama na ang sagot mo, pag ang gusto mo sa buhay ay nakasama ng Diyos, tama na. Yun ang will of God eh. Kasi kaya lumikha ang Diyos ng Third Jerusalem, o yung New Jerusalem, yung bahay niya sa langit, sa Third Heaven, pupunuin niya yun ang mga anak niya. Yun ang plano ng Ama. At ang una niyang isinilang si Kristo. Siya ang ipinanganak ko ngayon. Ngayon, lahat ng susunod na nilikha ng Diyos na maboborn again, born of the Father, yun ngayon yung makakasama. Kaya panganay ng mga panganay si Kristo. Pag naisilang ka ng Ama, panganay ka na. Kasama ka na ng panganay sa iglesia. 12:23 ng Hebrew. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, nangatala sa langit. So ang pangalan, nandun sa langit, nakatula sa aklat ng buhay sa langit, ang pangalan. Hindi tayo tagalupa. Hindi tayo na-register sa, yung unang registration natin sa census, pupunta sa impyerno yun. Yun ang unang kapanganakan mo, laman eh. So except a man to be born of the Spirit, he cannot see and enter the kingdom of God. So yun yung pangalawang kapanganakan mo na, in the Spirit na, born of the Spirit ka na. So ang pangalan mo ngayon, natatala na sa aklat ng buhay sa langit. So panganay ka na ng Diyos, kasama ka na ng mga panganay ng Diyos. At ng Diyos na hukom sa at mga espiritu ng taong ganap na pinasaktan, justified. Binanal na ang ating espiritu. Kasi nung araw ang espiritu natin suwail. Natatandaan niyo nang bumaba si Kristo doon sa kalaliman na mamatay siya sa krus. Puro suwail na espiritu natin. Tapos, dinala niyang bihag ang lahat ng pagkabihag. Ipinarada ni Kristo si Satanas at lahat ng masamang espiritu, mga fallen angels, talo ng lahat sa langit. Ibinandera na niya at nagbigay ng kaloob sa tao. At ang pagbibigay ng kaloob niya sa iglesyang pamumunuan niya na siya ang ulo. Kaya ang kalooban ng Diyos sa atin, pag nagsisi tayo na ng palataya, bibigyan tayo ng isang bagong pagkatao. New creation in Christ. So yun ang ibibigay sa iyo. Pag meron ka ng new in Christ, anak ka na ng Diyos. So yung anak ng Diyos na nasa iyo, hindi nagkakasala. Pagkat ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala. Ang anak lang ng Diablo. So dalawa ang nasa iyo, anak ng Diablo at anak ng Diyos. Ano pa iiralin mo? Yung anak ng Diablo, yung laman. Nandiyan ang lahat ng kasalanan. Anytime gagawa ang laman, pipigilan mo yan. Susupilin mo ang laman. Katulad ng isip ni Kristo, nagpatigil na kasalanan. So hindi ka na mabubuhay sa laman. Pag kikilos ang laman at susunod sa dating pagkatao, pray agad. Lord, eto na naman, si Satanas. Inakikilos na naman yung dati kong pagkatao. Tulungan mo mabuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Tapos, eto na naman. Sa gawa na naman ng anomalya si Satanas sa iyo. Nanay mo pa gagamitin. Mumurahin ka ng nanay mo. Pag sasabihin ka ng masasama, naku, eto, ano gagawin mo? Ito na naman ang tukso. Lord, ano yun, magre-retaliate ka ba sa naririnig mo? O gagantihan mo na mabuti yung mabuti? O gagantihan mo na masama yung masama? Hebrews 3:9. Gantihan nyo ng mabuti yung masama. Pagka tinawag tayo para maging pagpapala, sa pagpalain mo yung masama. Pakainin mo yung kaaway mo.
ipanalangin mo yung kaaway mo. Ako, napakahirap na mga kapatid. Yung nasa Espiritu lang ang mabubuhay dyan. Ako, pag wala ka sa Holy Spirit, hindi ka mabubuhay. Kasi ang natural man, gaganti yan, lalo pag nagsabihin ng masama. Miskin ngayon nga nasa kabanalan tayo. May magsalita lang ng masama. O kaya, bigyan ka ng sama ng loob ng anak mo. Sama ng loob mo, nagtatampo ka na ka. Tamponera ka pa eh. Tapos lalabas sabihin mo, ikaw naman, magpag ano, ako nga, lahat ng ano, ganito, pero ikaw, eto na, sumbatan moment na. Ano na sinasabi ko, kontra naman yun, ikaw kasi ganito ka, ganyan ka. Ako, dadagtagan ni Satanas yun, banda muli, nagsasabunutan na. Nagsasabunutan na kayo ng anak mo. Tandaan nyo, pag yung, lalo yung mga quiet moment nyo, mag-divert na lang kayo ng gagawin ninyo. Mag-divert yung isip mo sa ginagawin mo. Hindi yung wala kang ginagawa. Naku, nandun, factory ni Satanas yun eh. Doing nothing is the factory of Satan eh. Working shop ni Satan yung wala kang ginagawa. Ang hirap niya sa amin, kami mga pastor, wala kami ginagawa eh. So, kailangan mag-wasting time tayo. The secret of life is enjoying passing the time. There's a lot to learn in wasting time. Kailangan malaman mo pag nagwe-waste ka time. Kailangan matutunan mo yung wasting time. Kailangan kasi the beauty of life is to yung passing time. Kasi paikot-ikot dahil sa ilang nakakasawa eh. Pakainin ka ng fried chicken araw-araw kahit masarap yun, magsasawa ka. Pakainin ka ng adobo, ang sarap nun, araw-araw, adobo. Kaya meron mga mag-asawa nagkakawa sa isa't isa. Naghahanap ng adobo, naghahanap ng ibang kakainin. Hindi siya kontento sa asawa niya. Bakit? Walang Diyos eh. Kasi pag nandun ka sa Diyos, takot ka sa Diyos eh, hindi ka gagawa ng anomalya. Hindi ka kakaliwa, hindi ka magpo-fornicate, hindi ka mag-adultery because you have the Spirit of God in you. Ang Holy Spirit nasa iyo. Meron kang fear of the Lord. Kaya tayo, mamimintain lang natin ang kaligtasan if we follow the acts of the Holy Spirit. At yung acts of the Holy Spirit, naisulat na. Naisulat na yung acts of the Holy Spirit eh. From Acts 1 to 28 ba o 30 yung acts? Hanggang anong chapter ba ang acts? Acts 30 ba? Tignan nga natin. 28. Acts 28. Acts 28. So may kasunod to, Acts 29. Kasi alam nyo, itong mga verses, wala naman. Ang Bible kasi, isang written knowledge eh. Kaya lang para madaling makita, nilagyan ng chapter tsaka verses. Eh ang ginagawa ng iba, pumupulot lang ng verse. Hindi yung buong, meaning ng salita. Yung buong mensahe ng Bible, kunin mo, huwag yung kukuha ka ng isang salita. Tapos i-apply mo sa buhay mo. Gagamitin mo pa yung tawag doon, semantics. I-justify mo yung ginawa mo dahil may word of faith ka din mo at sinuportahan mo yung ginawa mo. Pero yung kabuuan ginawa mo, mali. Kailangan kunin natin to sa konteksto, sa kabuuan meaning. What is the thought of that narrative? Ano yung mensahe ng Diyos? Hindi yung pipili ka ng gusto mo. Yung mahirap, love your enemies, ang hirap nun. Ayoko na muna niya. Love the one I love na lang. Una yung love your enemies. Ang hirap yan eh. Gumanti ka ng masama sa masama. Ang inis sa tanong. Ang Diyos hindi, huwag kang gaganti ng masama sa ang hirap. Tsaka na lang. Tsaka na lang. Namimili ka ng pipiliin mong Word of God na i-apply sa buhay mo. Hindi. Lahat ng Word of God may mapapait dyan. Di ba yung sa Passover sa Israel, ano utos ng Diyos doon? Bawat pamilya, magpatay kayo ng lamb. Kung konti lang ang pamilya, pati kapitbahay mo, papuntahin mo lang, makakain ng lamb. Sa araw ng Passover na yun, lalagyan nyo ng dugo yung bahay ninyo, yung pintuan, yung hamba, tsaka yung ibabaw. Tapos kakainin nyo yun ng mabilis, kasama ang mapapait na gulay. So merong bitter corn. Merong mga mapapait na gulay na salita ng Diyos. Mapapait yun. So yung mapapait na yun, ang hirap kainin nun, mapait nga eh. Pero nandun sa mapait ang gamot. Doon sa masarap, doon ka magkakasakit. Ice cream, masarap nun. Lantakan mo yung ice cream, magkaka-diabetes ka. Lantakan mo yung ang palaya.
Hindi ka magkaka-diabetes ko. Pero ang hindi mo kakainin yung hindi masarap eh. Tao ka eh. Kaya mula nung sinilang tayo, puro masasarap kinain natin. Kaya pagdating ng edad mo, na 40, ang dami mo na sakit. So dapat change of life na yun. Kapaguhin mo na kinakain. Kasi tapos na yun, naibigay na sa'yo yung malayaw ka. Nilalantakan mo lahat ng gusto mo eh. Puro crispy pata, bulalo, mga sinigang na baboy, baka. Puro masasarap ang kinakain mo eh. Puro mamantika, mga taba. Tapos na yun eh. So kung hindi mo pipigilan ang sarili mo, magse-self-control ka, mamamatay ka ng heart attack o stroke. Lalo may ilang nga nagduduro. Kaya ako na-stroke sa tingin ko dahil nagdudurog ako ng araw. Nasalanta yung aking buhay. Eh kung may calling ako sa Diyos, pinireserve niya yung buhay ko. Pinapatay ako ng demonyo, hindi pumalag ang Diyos. May plano sa akin eh. Kaya yung plano ng Diyos sa atin mga kapatid, itong last days nito, yung last 40 days natin, 40 years, mabuhay na tayo sa kabanalan. Ipamuhay na natin ang lahat ng pagsunod kay Kristo mga kapatid. Amen.